Magandang gabi po at purihin ang Panginoon dahil nga kahit na may mga pandemya, hindi nawawala ang saya na ibinigay ng Panginoon, yung kapayapaan na ibinibigay sa atin ay patuloy na nakikita sa mga anak ng Diyos. At hindi rin naman tayo hinahayaan ng Panginoon na magutom. Kaya nais ko kayong dalhin sa isang mensahe tungkol sa pagiging alagad ng Panginoong Kristo. Sapagkat napakaganda po na maging isang alagad. Pero paano ba ang maging alagad? Paano ba ang magkaroon ng tinatawag na ganap na relasyon sa pagiging alagad ng Panginoong Hesukristo? Kaya buksan pa natin ang Lucas, kabanatang 14, talatang 25 hanggang 33. Dahil napakaganda po ng tema ng Lucas, ang Lucas ay tumutukoy sa pagiging ganap na tao ng Panginoong Hesukristo. Kaya dito po makikita natin dito ang mga problemang pangtao, ang sinasabing pagbabackslide o walang galing ang anak sa kanyang ama na buhay pa ay hinihinga ng na at ang iba pang mga problema na makikita natin dito na pangtao. Ngayon, kanino ba ibinibigay ang pagiging alagad? Sabi rito sa talatang 25 ng kabanatang 14, sumama kay Jesus ang napakaraming tao, humarap siya sa kanila at kanyang sinabi. So, ang audience po rito ay ang mga tao na sumama sa Panginoong Hesukristo. At ano pong pagsasabi ng Panginoon? Hindi maaring maging alagad ko. So, sinabi niya ito doon sa napakaraming tao, hindi maaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa, at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ibig sabihin po, ang pagiging alagad ng Panginoon, unang-una sa lahat, kinakailangang mahalin ang Panginoong Kristo ng higit sa lahat. Yan ang unang-una. Hindi ibig sabihin naman, hindi mamahalin ang mga magulang, pero yung higit na magmahal sa kanyang mga magulang, ina, asawa at mga anak, yun po ang hindi ninanais ng Panginoon na maging alagad niya. Bakit po? Sapagkat may time talaga na mamimili ang mga alagad niya, lalo-lalo na sa panahon ng persecution, sa panahon ng mga kagipitan, kung siya po ay magtitiwala pa sa Panginoong Kristo. Kaya ito po yung unang paanyaya ng Panginoon na kung gusto nating maging alagad tayo ng Panginoon, unang-unang sa lahat, higit nating siyang mamahalin. Pangalawa, sabi po rito, pangatlo pala po, ang ayaw magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. So, ano pong ibig sabihin nito? So, yung pagdurusang mararanasan kailangang paghandaan sa pagiging alagad niya. Okay, pagdurusang mararanasan, nino po, ng mga susunod sa kanya, kailangang paghandaan. Kung talagang gustong maging alagad ng Panginoon. Dahil nung una po, kapag sinabing, sabi dito, ang ayaw magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin na hindi maaring maging alagad ko. Noon, kapag nagpapasa ng krus, ibig sabihin na isang kriminal. Itinuring na kriminal. So, maaring ganun din sa ibang bansa, kapag naging Kristiyano, tagasunod ng Panginoon, ang nangyayari po ay hinahatulang maparusahan. At minsan, tulad ng isang kriminal, ganun ang pagpaparusa. Kaya napakahirap. Kaya kinakailangan, ito po ang kanyang paghahandaan. Una, mamahalin niya ang Diyos, ang Panginoong Kristo ng higit sa lahat. Pangalawa, ito na po, kinakailangan paghahandaan niya yung mga pagdurusa. At kanino ito ibinigay? Paanyaya po ito sa tao na gustong sumunod sa Panginoong Kristo. At ito po, yung sa pang-apat, ano po yung pang-apat dito? Yan, sa talatang 28, kung ang isa sa inyo'y nagbabalak, sabi ito, kung ang isa sa inyo'y nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipatatayo. Baka matapos mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore.
Siya'y kukutyain lamang ng lahat ng makakakita niyon. Sasabihin nila ang taong ito ay nagsimulang magtayo, ngunit hindi naman naipatapos. So kinakailangan may plano, pagpaplanong maayos sa mga nangangailangan ang kailangan sa gustong maging alagad niya. So hindi po yung, susunod ako sa Panginoon. Tapos dumating ang mga problema, nawala na. So ngayon sa panahon natin ngayon, may pandemya, ang iba ay nawawala na sa ministry sapagkat hindi pinaplano yung tinatawag na pagsunod. Mahalaga po yan na ipaplano ang pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat sabi nga rito, baka siya ay libakin o tuyain. Meron akong nakita niyan na siya ay pumasok sa Bible School at handang maglingkod sa Panginoon. Nung siya ay nasa bahay nila, binibiro siya ng mga kaibigan niya na si pastor. So, nahiya siya doon sa mga birong si pastor. Kaya umalis siya nag-quit siya sa Bible School at nakisama doon sa mga kaibigan niya na lasinggero. Bandang huli, ang taong ito ay nagbikti o nagpakamatay. Kaya kinakailangan kung talagang gusto mo maglingkod ka. Ano man ang mangyari. Dahil nga sabi, matapos mailagay ang pundasyon at ay hindi naman nayari ang tore, ibig sabihin naubusan ng na pondo. Siya'y kukutyain. Di ba? Yan, tao nga, ganito. Kaya kinakailangan, kapag ninais mo na ninais ka maglingkod, o sino man sa atin, gusto sumunod sa Panginoon, so planuhin. Tayo ba ay talagang naroon yung ating desire na kahit anong mangyari, dahil nga mahal natin ang Panginoon, then, tinanggap natin yung mga pagdurusa na mararanasan natin, at hanggang forever, na nabubuhay tayo sa lupa ay maglilingkod tayo sa Kanya, then ito po ay magandang pagiging alagad ng Panginoon. Hindi po yung tinatawag na na napipilitan. Sabi nga, tatlong uri ng tinawag ng Panginoon. Una, yung totoong tinawag. Pangalawa, tinulak. Yan. Napilitan lang siya dahil nga, minsan yung pastor namatay, lalo ngayon sa COVID, namatay yung pastor, so siya na ang susunod. Tinulak lang doon sa pagiging pastor. At ang isa na nakakalungkot yung tinupak. Yan pong nakakalungkot, yung pagiging tupakin, tinupak. Kaya, kung talagang desire, ay maging magkaroon po talaga ng kahit anong mangyari, handa sa paglilingkod. At ito po, sa talatang 31, sabi rito, o sinong hari na makikipagdigma sa kapwa ang hindi muna maupo upang pag-aralang mabuti kung ang 10,000 kawal niya ay maisagupa sa kalaban na may 20,000 kawal. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Pag-aaral. Pag-aralan muna na mabuti ang sitwasyon sa sinumang gustong maging alagad ng Panginoon Kristo. Kaya pag-aaral na mabuti sa sitwasyon ang kailangan sa gustong maging alagad niya. Dahil nga, digmaan ang paglilingkod. Lagi tayong nasa digmaan. Sabi nga ang kalaban, sabi ni Apostol Pablo, ay principalities. So, iba't iba. At hindi naman natin nakita ang Panginoon. Ang sabi lang ay, according to our faith. Ang pananampalataya, ang pag-asa natin, na inga po, na nangyayari bagamat hindi natin nakita ang Panginoon. Kaya kinakailangan talaga po na may pag-aaral. Hindi maganda yung nakikinig lang tayo sa mga bali-balitang walang katiyakan. Katulad yan po, dahil nga naituro na may rapture, naituro na may 666, may antikristo. So lahat na ay kapag may mga kalamidad sa demonyo. Pero ano yung pag-aaral upang makaiwas sa ganitong sitwasyon ng kalamidad? Paano tayo tutulungan ng Diyos? Yan. Anong ating gagawin? Kaya dito po ay napakahalaga. Kung hindi natin kaya, then huwag tayong sumugod sa digmaan. Huwag tayong sumugod sa mga sitwasyon na kahit na tayo tinawag ay
ikasasawi naman natin. Hindi totoo yung ano eh. Alam na naman ng Diyos kung kailan tayo mamamatay. Totoo naman. Pero hindi naman sinabi ng Diyos sige, dahil alam niya, sumugod na tayo ng walang kaalaman. Kaya ano sabihin, napahamak ang bayan dahil sa kakulangan ng kaalaman. At panghuli, sa talatang 33, sabi rito, gayon din naman, hindi maaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. So bakit po? Sapagkat kung mahalaga na sa kanyang Panginoon, mahalaga na sa kanya ang mga paglilingkod, kahit nagdusa siya, at ano pang mga sinasabi rito, may plano na siya, alam na niya yung pagpaplano, at nag-aral na siyang mabuti, so dapat na siyang maglingkod ng may katapatan. Pero kung ang naging katulad siya ni Demas, alam niyo po ba nangyari kay Demas? Naglilingkod sa Diyos, pero bandang huli ay iniwan niya ang paglilingkod at nakisama sa sanlibutan ito. Ibig sabihin ay may time na siya po maring naghirap siya o ano man, lagyan natin ng mga palapalagay, maganda yung offer doon sa ganitong bagay, nakalimutan niyang paglilingkod. At sinabi nga ni Pablo, inibig niya ang sanlibutan. Kaya sinasabi ng Panginoon ito, kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay, ay hindi siya maaaring agilin. Kaya kinakailangan po, mahalaga po mga kapatid, ang tinatawag na paghahanda sa pamamagitan ng ganap na pagsuko sa Kristo. Ang pag-ibig sa Panginoon ay ganap. Kaya ito po sa mga Kristiyano na ang akala ang discipleship ay sa mga kapwa niya Kristiyano. So hindi po. Ito po ay open sa lahat na gustong makilala ang Panginoon at gustong sumunod sa Panginoon. At ipinapaliwanag na ganito ang nais ng Panginoon sa pagsunod sa Kanya. Sa paglilingkod, kung ito mong discipleship, going to service, sa pagpapastor o anong bagay, mas mahalaga sa Kanya ang pagmamahal sa Diyos. Pagmamahal sa tagapagligtas at tanggapin niya ang sakripisyo. Dahil minsan, kaya yung iba nagpastor dahil nga hindi dahil sa paglilingkod, dahil nga sa kapugian daw na kapag nasa pulpito ay gwapo at maraming humahangang chicks. At habang tumatagal sa pagpapastor, may nagsasabi, Pastor, ito ay bigay ko sa iyo, love gift ko sa iyo. Kaya nga sabi nga, si pastor dati nun ay maliit ang tiyan, nang nagtagal sa pagpapastor ay lumaki na ang tiyan, tulad daw ng pulis na habang tumatagal sa serbisyo ay lumalaki ang tiyan. So, hindi naman dapat pong ganon. Kaya maganda nga yung sinabi ni Senador Lacson noon na ang mga pulis ay ang baywang lamang ay kinakailangan sa 34, 35, ganyan. Sapagkat kinokontrol yung katabaan, yung salitang takawan, pero hindi maganda. Kaya, yun po mga kapatid. At naway maging pagpapala ito sa mga makapapakinig. At huwag makakalimutan ng mga bagong generation. Kaya tayo manalangin. Panginoon, pagpalain po ang gustong maglingkod sa iyo, na ito pong nabanggit ko sa Lucas chapter 14:25 to 33, ay maging pagpapala. Pagpapala na hindi nila makakalimutan at magiging halimbawa sila sa mga darating na generation na naglilingkod sa iyo. Kaya salamat sa time ito. Purihin ka, dakilain ka. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And God bless you po sa lahat.